Ang anak ng pinakamayamang tao ay nagkunwaring isang tagapaglingkod at pumasok sa kumpanya. Ngunit hindi sinasadyang nakita ang kanyang nawalang mamahaling bag. Ito ay nagdulot ng labis na pagkalito sa batang babae. Dahil hindi niya alam bakit ang kanyang bag ay nasa reception ng kumpanya. Gayunpaman, lahat ng ito ay gawa ng mapaninlang na babae. Hindi lamang niya itinulak ang batang babae sa lupa, ngunit siya rin ay labis na pinababa ang batang babae. Sinabi na kung madudumihan niya ang kanyang bag, kahit na magtrabaho siya ng isang buhay, hindi niya ito mababayaran. Sa pagkakataong ito, dumaan ang presidente. Ngunit hindi pa nakakapagsalita ang batang babae upang ipaliwanag. Ang mapaninlang na babae ay nagumpisang magreklamo. Inakusahan ng batang babae na nais niyang nakawin ang kanyang mamahaling bag. Yun Wuzwang, ang lakas ng iyong loob. Maniniwala ka ba na papatasikin kita? Bakit ka ganyan ka walang hiya? Hindi mo ba kayang makita ang ibang tao na maganda ang kalagayan? Nagsisinungaling ka. Ang bag na ito, hindi ito sa iyo. Yun Wuzwang, alam mo ba ang iyong sinasabi? Ito ay hindi bag ni Nianru. Baka naman iyo pa ito. Isang simpleng tagapaglingkod. Huwag masyadong pangit ang mukha ng inggit. Nakikita na ang lahat ay patuloy na nag-aakusa sa kanya. Kaya't ang batang babae na hindi makapaghintay ay naglabas pa ng resibo para ipakita sa kanila. Pero hindi niya inisip na sila na palaging may mababang pagtingin sa iba ay hindi talaga naniniwala sa kanyang sinasabi. Kahit na patuloy silang nagbubulungan ng masasakit na salita, sinabi na ang batang babae ay nagtatangkang angkinin ng bag. Talagang walang pakialam sa paraan. Chin Muya, ano ba talaga ang sinasabi mo? Ibigay mo ng malinaw ang iyong sinasabi. Sinabi mong siya ay materyalista at mapagmataas. Hindi kayang makita na maganda ang kalagayan ni Sister Nienro. At nagtatangkang suron siya. Alam mo ba, na ang ating Sister Nienro ay talagang napakayaman. Siya ay mayroong buong mundo, na ito lamang ay may ocean heart. Ocean heart, na ibinigay sa akin ng aking lolo sa aking ika-18 karawan. Pagtanggap sa pagiging adulto, paano siya magkakaroon? At pati na rin ang bag na ito, kailangan kong linawin ito. Ganun ba? Hindi ko rin nakita ang ocean heart. Maaari bang makita ko rin ito? Siyempre, maaari. Sa susunod na linggo ay ang aking kasal kay Chin Muya. Sa panahong iyon, mag-iimbita ako ng ilang mga katrabaho upang dumalo. Isusuot ko ang aking ocean heart. Kung gusto mong makita, maligayang pagdating. Nang marinig na ang kanyang kasintahan na minahal niya ng 3 taon, ay magpapakasal sa ibang babae. Agad na nagdurog ang puso ng babae. Ngunit para hindi siya mawalan ng mukha sa harap ng iba, kinailangan niyang mag-isa sa isang tabi at umiyak ng tahimik. Ngunit hindi niya inaasahan na ang eksenang ito ay nakita ng kanyang tiyuhin na CEO. Nang makita ang kanyang tiyuhin na nagmamahal sa kanya, agad na naipon ng babae ang kanyang emosyon. At siya'y bumagsak sa mga bisig ng tiyuhin at umiyak ng malakas. Ngunit ang eksenang ito ay nakita ng masamang lalaki at mapanlinlang na babae. Kaya't agad na kinuha na ng larawan ng mapanlinlang na babae upang saran ng babae. Agad na dumating ang araw ng kasal. Ang babae ay dumating ayon sa inaasahan. Nais niyang durugin ang mapanlinlang na babae. Nang pumasok ako, patuloy na nagkalat ng chismis sa mga tao. Yun Wuzwang, talaga bang may mukha ka pang dumating? Ang mga litrato mo na ng akit kay Ginoong Wang. Tayong lahat, pero nakita naman ng lahat, talagang walang hiya. Nagsisinungaling kayo tungkol sa akin. May mukha ka pang gawin yan. Wala kang mukha para aminin, di ba? Tama rin. Ikaw pa ang lumapit. Wala namang gustong kumuha. Napakataas ng katayuan ni Ginoong Wang. Hindi siya magkakagusto sa'yo. Yun Wuzwang. Sa pagiging tao, kailangan may kamalayan sa sarili. Talagang kailangan sa pagiging tao. Kamalayan sa sarili. Ang mga bagay na hindi sa'yo, ay hindi mo kayang hawakan. Dahil alam mo na, huwag ka nang mangarap. Makipag-ugnayan sa mga taong hindi mo dapat lapitan. Isang beses ko lang sinuot, ang high-end na gown. At ang ocean heart, mga agat na hakaw. Sa buong katawan niya, lahat ay mga bagay ko. Ang ocean heart na gusto mong makita. Dinala ko ito ngayon. Maaari kang lumapit para tingnan. Pagkatapos ng araw na ito, wala ka ng pagkakataon. Ate Nienro, ang yaman naman ito. Si Chin Xiao ay makakapag-asawa ng ganitong mayamang babae. Talagang naiinggit ako. Karangalan ko. Pasensya na. Tumawag lang. Lahat ay nakatingin sa puso ng karagatan. Matagal na akong nakatingin. Anong pinapanggap mo? Tiyo, ang tunay na apelyido ni Yon Nienro ay Shu. Siya ay isang mataas na antas na tagapangalaga ng Yon. Anak siya ni Shu Dingjun. Oh, kaya't si Yon Nienro ay nagtatangkang masiyahan ang kanyang sariling pagkamakasarili. Patuloy na nagnanakaw ng aking mga bagay upang magpanggap na siya ay tagapagmana ng Yon. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ako nagdala ng puso ng karagatan. Nagdala rin ako ng mga naipon kong kayamanan na kasama upang ipakita sa isang tao. Brewer, nagdala ka ng napakaraming mahalagang bagay. Bakit hindi mo sinabi ng maaga? Sa akin, hindi naman ito masyadong mahal. Ito ay isang jade na pulseres na binili ko gamit ang aking baon. At iyon ay ang korona ng ayang na ibinigay sa akin ng aking ama. Isang regalo lamang para sa karawan. Mali. Ito ay hindi jade na pulseres. Ito ay isang makulay na pulseres na isinusuot ng Empress Dowager Cixi noong siya ay buhay. Pagkatapos ni Ginang, yun, binili sa auction.
At ito, hindi ito tinatawag na Iron Crown, kundi tinatawag na Edward Crown. Ginang, yun ni Yunro, pati ang pangalan ng alahas, mali ang tawag mo. Ang mga bagay na ito, talaga bang iyo ito? Ginang, Yun Wuzhuang, kung ikaw ay muli, punong-puno ng kasinungalingan, lumayas ka na. Ang ginang, Yun Wuzhuang ay gagawa, o talagang alam mo, ay nako, nakakasuklem. Kung alam ko lang, sana, na-memorize ko na ang pangalan. Pero ngayon, hindi ko maaring aminin. Ginang, Yun Wuzhuang, ang aking mga bagay, mas alam ko kaysa sayo. Alam ko, gusto mo pa si Chinmuya, pero, hindi mo rin maaring sirain ang ating engagement party. Hanggang kailan ka magpapanggap, gamitin ang mga bagay ng iba, para magpanggap na mayaman. Talaga bang nakakatuwa ito, Kuya Chinmuya? Ginang, Yun Wuzhuang, huwag mong haminin ang aking hangganan. Lumayas ka, aalis ako, pero bago ako umalis, patunayan kong hindi ako nagsisinungaling. Ginang, Yun ni Yunro, sinasabi mo na ang mga ito, ay sa iyo lahat, kaya't ikaw, ay makakapag-iwan dito hanggang, matapos ang kasal na handog. Anong ibig mong sabihin? Kailangan mong makarating sa hotel sa loob ng kalahating oras. Kailangan ko ang lahat ng alahas. Ang mga bagay ay dapat ibalik sa may-ari. Kaya pala ito ay para sa kanyang tiyuhin. Tumawag ka na. Tiyuhin ng isang waiter. Sino kaya yon? Isang janitor ba? Si Yun Wuzhuang. Hindi ka lang mapagmataas. Kundi wala ka ring hiya. Wala akong. Dapat ipagpaumanhin kay Ruer. Wala akong niloloko. At hindi ako hihingi ng tawad. Mamaya malalaman ninyo kung sino ang nagsisinungaling. Siyempre, ikaw ang nagsisinungaling. Alam ko, gusto mo pa rin si Chinmuya. Pero ngayon, ay ang ating kasal na handog. Ikaw, ay huwag nang magaksaya ng oras dito. Isa lang ang mahal ko. Hindi mo na kailangang magpuyat pa. Ang ginagawa mo ay lalo lang akong nagiging galit sa iyo. Ginang, yun. Mayroon akong mahalagang bagay na dapat pag-usapan. Itay, Ginang, yun, hinahanap kita. Mayroon kang kaunting mahalagang bagay. Siya ay mula sa pamilya ng yun. Isang highead na tagapangalaga. Dapat akong hanapin para sa isang mahalagang bagay. Pupunta ako para magtanong. Itay, bakit ka nandito? Huwag kang magpakatotoo. Sa ating pagkatao bilang ama at anak, ang manager ay nagmamadaling kunin ang mga alahas na ito. Anak, mabilis tayong ibalik ang mga alahas na iyon. Bakit ka nag-aalala? Maghanap ka lang ng dahilan para lang makaiwas. Ayos na iyon. Itay, kaya mo bang mahuli si Chinmuya? Ang gintong manugang na ito, nasa iyo na ang lahat. Sige, tutulungan kita, Itay. Mga ginoo at ginang. Ginang, yun. Ang dami ng alahas. Hindi na niya matandaan. Kanina, dinalhan ko siya ng mga alahas. Nagkamali ako sa 1 o 2 piraso. Kaya't nagpunta ako para humingi ng tawad. Sinungaling. Ang mga alahas na ito ay talagang akin. At ikaw ay hindi. Isang mataas na antas ng tagapangalaga ng yun. Hindi kita nakita. Yun Wuzhuang. Matagal na kitang pinagdusahan. Hanggang kailan ka ba? Kung ganyan ka, na walang hiya, huwag kang magalit kung ako'y magiging bastos. Umalis ka na. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Sino ang may lakas na manggulo sa teritoryo ng yun? Manggulo sa teritoryo. Bakit nandito si Ginoong Wang? Siya si Yun Wuzhuang. Hindi lang niya pinapahirapan si ate ni Anru. Kinuha pa ang mga alahas ng yun. Walang hiya. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas? Namangmang nasuran si Ginang. Yun. Si Yun Wuzhuang ay apo ng pinakamayaman sa Asia.